Praise the Lord, mayong buntag ka na ito tanan. Amen. Atong palakpakan na atong binga Diyos. So, nini ka buntagon, gihangyo ito mo sa mga pagpanindog. Amen. John chapter 14, 1 John chapter 4, unang Juan, kapitulo 4, versikulo 4. First John, unang Juan, chapter 4, verse 4. Ako pagbabasa ko dari. First John, chapter 4, verse 4. Matod pa niya, mga anak, kamo iya sa Dios, ug sila inyo nang gidaog. Kay siya nga naa kaninyo, labaw pa kay kaniya nga niya sa kalibutan. Ako itong basahon sa, ye are of God, little children, and have overcome them, because greater is He that is in you than he that is in the world. Ang Diyos magapanalangin sa mga pulong magadukuta. Labing gamahanan ng mga Diyos sa makausapa, Ginoo, nagapasalamat kami nining adlaw karon. Salamat sa tibok semana sa imong pagig-uban kanamo. Proteksyon, Ginoo, sa among mga paglihok sa mga material, Ginoo, imong pag-provide, Ginoo, ug labos sa tanan imong paglig-on sa among mga pagtuo nga nining adlaw karon. Ginoo, ananasab kami maatubang kanimo, makig-fellowship kanimo, Ginoo, mamulong ka nining kabuntagon, Ginoo. Lord, ug una sa tanan among ginapaubos among kugalingon, nangaya kabi ka pasayloan. Lord, sa matag karon ug doon na kami pagkapakyas ug dining kabuntagon, Ginoo, among ginasurrender kanimo ang tanan. Kay dili ikaw makapamuhat hangtod, Ginoo, nga dili na mo isurrender ang tanan di asim mo atubangan. Pasaylo kami, Ginoo, gamita imong ulipon nga may mosanday sa mga panalangin ug libi na, Ginoo, nining kongregasyon na sa among pinalagang Pastor J, tibok niyang pamilya, sa mga men's department, sa mga ladies department, sa young people, sa children. Ginoo, bug-usa kanunay sa imong mahimayaong gugma. Ginoo, samtang nagapadayon kami sa pagpangalagad. Dalagon ikaw sa pangalan sa Ginoong Kristo maluwas. Amen. Amen. Magapanglingkod ta ug mayong buntag nga natong tanan. Salamat sa atong nga Dios sa iyang pagkikuban kanato nga sa dugayng panahon talagsartaan ninyo magkita apan ang Dios nagatugot og panahon para mag-abot-abot ta. So inubanan po ng atong igsoon gikan sa Manila, Pastor Edward, si Pastor Thomas, muna nga dugay na po na mo siyang amigo ni Pastor J, matagal na ding kaibigan, friend, at lalo na kapatid sa Panginoon. So muna nga kauban na to siya, o bodyguard lang kami niya ngayon. So muna nga bakit sa akong gipasalamatan nga makabisita usab kaninyo sa atong mga kaigsuonan o labi na sa mga dunay mga espesyal nga adlaw nining kining orasa karon nining adlaw. So mo nang nalipay po niyo nga mahimong parte sa inyong espesyal nga adlaw sa atong mga igsuon, sa mga atong igsuon nga si Sister Mi batong Sister Mi, happy birthday. Ang Dios pa magapanalangin mo nang samtang nga nagairog ang atong edad. Muna nga diyan nato makita nga may edad nga mo atras, maabante man gyud na. So munang padulong ta nga padulong hangtod nga ang Dios makigiya kanunay sa atong mga pakigugno. Muna nga atong hisgutan do kaning greater is He that is in you than that is in the world. So muna nga salamat sa atong nga Dios, salamat sa ato pong igsuon Pastor J sa panahon nga iyang gitugot kanamo nga makabarog karon sa inyong atubangan. Muning dako po na akong pagpasalamat nga may mo party karon kami sa inyong buluhaton o unyang hapon doon ay mga buluhaton. So unya po muuli po mi kay fellowship po dito sa Margos unya unyang hapon sugod karong gabi ugma. So doon na po di sa Digos unang murag musugutag sa di magbuwag-buwag sa kuruta. So sa buluhaton kay nabahin-bahin. So mo nang kay og
makaigsunan tungod sa muna atong ginapasalamatan tungod sa nagapamuhat sa atong buhi nga Dios sa matag dapit. So muna nga salamat o hindi ako magdugay makaigsunan kay do na pa tayo main preacher. So ang usa lang mahimo lang tang panalangin ni kagabi ni kabuntagon. So diri sa atong gibasa matud pa niya, mga anak kamo iya sa Dios ug sila inyo nang gidaog. So nagpasabot gidaog na. Kay siya nga anaa kaniyo labaw pa kay kaniya nga ania nining kalibutan. So munang ang ato lang nahibalan nga nadaog na ug giun sa nato pagdaog mo ni karon ang atong pakigbugno giun sa nato pagdaog ang tanan. Tungod kay matod pa niya gidaog na kamo nang niingon pud ang mensahe, if there is no battle there is no victory. So gikinahanglan dunay pakigbugno. Muna atong tan-awon karon nga makaigsunan nga dunay gibutang ang Dios sa matag usa ka nato nga mas labaw pa nining kalibutan muna ang wa nato nakita usahay. Kay usahay ang atong makita ang mga problema, ang mga balatian, wa nato makita nga naa sa ato ang mas labaw pa sa problema. Muna ang gihimo sa mensahe iyang gibalik ta dito sa pagtulunan sa mga apostolis, iyang giablihan ang mga tinago, giablihan ang silyo aron atong makita. Nga dunay naa sa atong sulod nga makaigsunan dili makita nining kalibutana. So ato sang tan-aw ning niingon siya sa message nga whatever he see. Ningon siya sunod na. I've seen much larger crowds and so forth. People, but I've never seen a nicer people and responsive people. And I'm praying to God that do the battles that I know that you had coming along the way. So doon na dyo'y pakibugno na to along the way. Samtang nga nagapadayon ta, doon na dyo'y nagpaabot ka na to dito sa unahan. Ngawa pa nato nahibalan karon apan ang Dios iyan ang nakita ang tanan. Ningon siya that do the battles that I know that you've had coming along the way. It's rugged, but it's the blessed way. But ningon siya, it's rugged, but it's blessed way. Muna usa di nato masabtan, pero mao na dito ang pamaagi sa Dios aron nga panalanginan ka. Ningon siya, it's rugged, but it's blessed. Why? It's not it. I just eat you if there is no battle, then there is no victory. But you got to have a battle to have victory. So gikinahanglan nga doon na yung pakigbugno, aron nga magdaog ka. Kaya di makamahimo nga daog ko. Ano sabi niya, maghidulaan? Ay, mudula pa di ay. Kinahanglan mudula ka, muapil ka sa lumba, aron nga magdaog ka. Ningon ang mensahe, then there's no battle, but there you got to have a battle to have victory. If just given to you, it wouldn't be victory. So kung dili mahatag so wa gay pagdaog. But he that overcome it is the one who has the victory. So Jesus came to the earth. He had a battle. He won the victory. And tonight you have the battle, and with Christ we have the victory. So aron nga magdaog ta, munang siya may unang nakigera, iyang gidaog, ug naa siya usab karon nakikuban sa atong pakigera, aron sabta magdaog. Kay makisun mas labaw siya nga naa sa atong kinasuluran. Munang kung atong makita ang kaigsunan ang mga nahitabo dito sa Daang Testamento. Atong makita ang kahimtang ni Jose. Ang kahimtang ni Jose, usa siya ka doon na siya gives as a prophet, pinaagi sa damgo, daghan nga ginapabuhat ang Dios kang Jose, bisan naa pa siya sa pagkabata. O doon ay panahon nga nagdamgo siya, o unsay gihimo, ang iyong mga igsuon gikasinahan siya. Munang pagkahuman, doon na siya damgo nga niyon siya, moabot ang panahon nga murag nagbangan sila nga iyong mga igsuon, unya moabot ang panahon nga muyukbo ang iyong mga igsuon. Pati ang adlaw ang bulan, mutong niingon si Jacob, unsa ka bibuyukbo si mo?
So pero gitipigan to ni Jacob apan ang iyang mga igsoon dili makasabot. Mao lang to ang nakita ni Jose nga damgo pero wa siya makita unsa along the way. Iyang nakita nga maabot ang panahon nga muduko ang iyang mga igsoon pati ang iyang ginikanan. Muto ang nakita siyang damgo pero wa niya nakita unsa ang pamaagi sa Dios along the way nga matuman ang iyang damgo. Wa niya nahibalan pero unsa ang nahitabo gibaligya siya. Doon na pa'y panahon nga nagsabot ang iyang mga igsoon. Di ba, ato siya ni Jacob, susiya dito yung mga igsoon. Pag abot dito, nakita na sa iyang mga igsoon, nagsabot na sila. Naana po ding hindamgo. Naana po ding puro lang mitsahe. Sige lang, mitsahe. Mutong ning sa ato ng patyon. Pero, dili nila mapugdan ang programa sa Dios. Miingon si Judah, si Ruben, di na to siya patyon, di na to kinahanglan nga ang atong patuluan nato atong mga kamot sa dugo kay ato siyang igsuon. Kay katong iyang mga igsuon dili lalim to. Di ba si Simeon, si Levi? Isa kaging harian ilang gipatay. Kini pa kang bata pa. Mga kriminal to. Ilang gipatay to ni Simeon og ni Levi ang usa kaging harian. Ang tanan nga mga lalaki, ing anak sila kaisog. Si Jose pa kaha. Pero doon ay programa ang Diyos kang Jose. Mutong niingon si Ruben, ayaw. Unya, ningon sa ibutan na nato siya sa bangag. Unya, wapot sila kahibalaw, mga kaigsunan, nga ditong bangaga, mauputo ang dalan, nga paingon sa Ehipto, nga doon ay usay mga negosyante, nga dito sa ibaligya si Jose. Siguro si Jose dito siya sa ilalo. Wala ni nakita siya ang damgo, nga maabot ang panahon, nga inganion siya sa igsuon. Wa niya nakita nga ingatuon siya isulod sa bangag. Wa niya nahibalan to nga ay baligya siya. Ug samtang nga kadto nga murag makahadlok dili maayo nga mga butang nga miabot kaniya, mao day to makison kadtong dapita, dadon siya dito sa Egypt aron nga matuman tong katumanan sa iyang damgo. Pero wa niya nasayran ang tanan. Nga usay dili makison ming katawa lang ba si Jose? Kaya ug nahibal ato ni Jose nga paingon siya sa Ehipto ay sige baligya ko niya paingon gabo ko sa Ehipto. Wala ming hilak ko gani siya. Atong basahon. Psalms chapter Salmo kapitulo sunod na 105 verse 19. 105. Atong tanawon. Verse 19, okay, sa taas na. Isa pa. Nagdala siya usa ka tawo sa pag-una kanila, si Jose, gibaligya sa pagkaulipon. So nga lang giulipon, dili lalim. Dayon, gipasakitan nila ang iyang mga tiil sa mga sipu, nga putaw, siya gibutang nila sa talikala, nga putaw, hangtod sa panahon nga matuman ang iyang pulong, ang pulong ni Jehovah nagsulay kaniya. So dili lalim ang kahimtang ni Jose. Wala ni nakita ni Jose dito sa iyang damgo. Ang iyang nakita nga muduko ang iyang mga igso maabot ang panahon. Pero ano ni nakita ni? Nung maabot ang panahon nga ibaligya siya, nga samtang ibaligya siya, nagkaduol siya dito sa Ehipto, nga dito matuman ang saad sa Dios. Muusap ka na ito, mga kaigsoon, maabot sa punto sa atong kinabuhi, na ato nakita niyo siya, gipili na siya before the foundation of the world. Na natin ito sa punubinto siya una-una. Og niingon siya maabot niya ang rapture, maabot nga siya nagpili na aron mabalaan, aron mamatarong. Unya rapture mo lang ito nakita. Wa pa ang punamento o ang rapture. Pero ang lalong dawi ang sa tunga-tunga, wala ito nakita ang tanan. Nga magka-problema na ita, nga magsakita, nga usahay walay kasulbaran, makaikson, si Jose, kaya kung nahibalaan pa nato ay, pero atong nahibalaan nga magdaog ta, pero wala ito, giyon sa nato pagdaog. Muni karon ang atong ginabuhat sa atong pagpalamunang niyo sa greater is He. Munang miabot ang sa gipailan niya kung unsa ang naa sa ato unsa ang naa sa atong kinasuluran. Nga mas labaw pa sa problema, labaw pa sa tanang mga buta. Di ba doon ay panahon nga dito sa bilangguan ang katong duha katong tigtimpla sa hatag bino sa hari o katong beaker
gihuban niya ang mga damgo niya atong duha. Ug natuman mo tong pag-uli sa makalaya na ang katong isa, ningon siya ingna si Paraon. Aron nga iya kong kuhaon diri. So doon ay gusto siya makagawas. Pero di pa panahon nga makagawas siya. Muna usay ug sa iyang kuan pa sigurado ni bakir na ana sa tungod ni sa hari. Mo igo na tigduhol na gani sa bino sa hari. Igo lang paghangyo niya og sa kuan pa naay na gyud duol na kayo duol sa luwag ba. Ug sa kuan pa insakto ang bakir. Pero unsay nahitabo gikalimtan siya. Pila ka tuig 2 years. So gusto niya nga makagawas siya. Puto gani atong nakita gani nga makaison it's hard. Pero it's blessed. Munang pag-abot pero makisot ang Dios na amo trabaho. Kinahanglan matuhangtod sa panahon nga matuman ang iyang pulong. Ang pulong ni Jehovah. Nagsulay kaniya. Ningon siya, until the time. Until the time His word came, the word of the Lord tried. Apan bisag naa siya dito, makisot ang Dios na kikubang yapong ang Jose. Bisag ingatong kipta mo nang usay maabot sa punto sa itong pagpangalagad. Asa ba ang Diyos? O pinili ko nga nung ingani ko. Nga nung naglisod ko, makiksunan, kinahanglan nga masaylan mo ang plano sa Diyos. Mo ganing niabot ang mensahe sa atong panahon, aron iyang ipaila. Mo nang usay imong makita ang imong kagamay atong tanawon. Doon ay giskutan ang propeta. Mo nang kinahanglan tuod kay usay, ningon siya, if you want to find how great you are, kung imong gustong mahibalaan, kung unsa ka kadako, unsa imong pili, put your finger down in the pool of water. Ngayon siya. Or in the bucket of water. So, ngayon siya, ibutang imong kamot, ituslok diha, o butang man ito sa bakabaldi. And pull your finger out, try to find where you put your finger. So pag guman mo birahon imong kamot, pangita og asa ka. Ngayon siya, you're nothing. Wala ka. Di ba pagbutan mo sa tubig, makikison, wala ka. God can do without you. Ang Dios makatrabaho siya bisag wala ta. Munang grasya lang nga parte ta siyang programa. Munang makisunon ta o di na to ipasigar mo. Pasalamat lang ta nga parte ta siya ang programa. Nga iyatang magamit sa God can do without you. He can do without me, ningon ang propeta, but we can do without Him. Pero dito makahimo ug wala siya. We've got to have Him, for He is life, and He alone, not to know His book, not to know this or know that, or know the creed, but to know Him is life. Know Him as the person Christ in you. Di ka lang mato ng masabtan. Ningon siya, the word made flesh in you. Ug ang pulong nahimong uno, diya ka nato karon. Ingani ang atong kantidad. Ningon siya, that's knowing Him. When you and He becomes one. Like I said last night in the super sign, He has got to come in you. You God and man must come. You are conscious of your littleness. Usay mo ko ka. Ingani lang mi. Mo ni mo nahibalaan mo nang niabot ang mensahe aron ipahibalo ka. Nga dunay naa sa imuha nga wala na ning kalibutan na. Naa na diha ang magsusulbad, naa di ang provider, kauban na nimo. Pero dunay pamaagi ang Dios kay iya tang iagi diha. Aron nga makaigsunan mahinugtan ini atong pagpangalaga. Mo gani usay kay ug atong matod pa niya ug iyang buhat tanan maayo mo mapasigar po imong kaugalingon. Makayo nga ako na gud kibalon makanako di ba? Dili gusto na nga atong mahimaya. Grasya sa Dios. Muna makigsunan ni atong panahon. Muna atong nakita nga kinahanglan atong masayran ang tanan. Munang ningon ang mensahe. Pag imo nang masayran, bisag unsa ang mahitabo sa imuha. Bisag unsaon pa ka og haylo, di nagig ka mo mahaylo nga naman. Imo nang mga nasayran, naabli naman kanimo si Kristo. Kay siya ang silyo. Nadayag na siya sa imong kaugalingon. Atong tanaw na, ningon siya. Sa message nga Hebrews chapter 7.
Brad. Sa Hebrews chapter 7, makisaniyon siya. Okay, isa ha? So we would see Jesus. We would see Jesus. The people get scared. What are you scared about? Those, isa ha? Hindi mo niya. Okay. The seed shall not hear with the shout. The silent God. So matulad pa, the silent God. Give me some this modern philosopher who try to turn you away from God. If you don't know the Word of God and the plan of God, you can be easily shocked. Ningon siya, ug dili mo masayran ang plano sa Dios. Posibilidad malastra ka. Posibilidad matandog ang imong pagtuo. Posibilidad maluya ka. Makadungog ka og mga bisag unsa, labi na sa atong pagpangalag sa minsan daghang kayong mga uncertain sound sa atong panahon. Kay ug dili nimo masayran ang plano sa Dios ug iyang programa ug ang Dios wala nagpadayag sa matag usa. Dunay panahon nga maluyag ka sa pagpangalag. Bisa pagdugay na ka sa pagpangalagan. Kay dili ka basihan kadugayon. O sa kabag-uhon tungod kay by revelation ang Dios nga nagapadayag. Mo ganing kasagaran ang dunay pa mga problema ang katong mga dugay pa inoon sa pagpangalaga. Di pud tanan ha. Kay dunay po yung mga dugay na pud sa pagpangalaga nga nagbarugyo sa pulong. Ninja, if you don't know the Word of God and the plan of God, you can be easily shocked. But when you see God's plan, His program, then by faith, you know it's God, and God identifying Himself, doing just what He did in the other time, walking, proving. That's the reason Moses could not choke. He talked face to face with God, and God told him. Munang si Moises, di yun siya malastra o mapalyar sa iyang pagbarog sa Diyos, nga naman, na iyang naistorya ang Diyos face to face. Munang mausap sa atong panahon karon, face to face ang Diyos nakikistorya, pinagi siyang mensahe. Individually sa matag usa. Munang di nato masayran makigsunan ang iyang programa. Munang pag-abot sa mga problema, pag-abot nga dunay mga ulog, dali ta malastra. Dali ta maluya. Usay morgo na tayo kapaingnan hopeless. Wala mo na sayran na, greater is He. Greater is He sa kalibutan na. Greater is He that is in the, that is in the world. Ingani yung mga kaigsunan. Ang gimo sa mensahe, halimbawa, ingani. Ang nasa kong bulsa, siyempre, pag sa akong bulsa, dagan jud mga pangalantaw, di ba? Siguro sa imong brad, unsay nasa akong bulsa? Ha? Cars? Ha? Dollar? Oh, dollars. Siyempre nasa bulsa. So, dito lang ako nipungutan ni sila. Hindi lang sa likod. Ikaw, Brother Joshua, unsa ka? Ballpen. Siguro, bisag unsa pa. Si Brother Rom, unsa Brother Rom? Usay wala. Sige nang naagyod. So, makisang puro pangagpas, pangalantaw, basig ka na. Pero pag pagwiran ako, panyo, akong itrapo, bisag unsaon pa mo, inyo na nakita nga panyo, bulpina, inyo nakita nga panyo. Bisag pag unsaon mo, pag-ingon nga, kuha dollars na, bisag pila ka dollars na, panyo, gay mo mang nakita. Musab kini nga mensahe, pag imo nang nasabtan, imo nakita ang Dios nagpadayag nga, bisag unsaon ka, di ka mapalya. Doon na may panahon nga, doon ay kaluyahan, pero imo nang nasabtan. Muna ang muhasol sa imo, katong imong pagsabot. Muna, makisundi na imuha, kung dili katong naa sa imuha na. Ngano nakalahutay nakakaroon? Ngano nakigbugno nakakaroon? Greater is He, ang katong naa na makiksun sa atong kinasuluran. Ngano ato namang nasabtan, manang bisa pagdagan atong madunggan. Ato nang may unta ulahin na si Satanas. Nahibalaan na nato. Makiksunan kang Abraham.
Si Abraham pareha lang po dato nga tao. Pero si Abraham gipili sa Dios. A father of faith siya. Kung saan niya pagka-father of faith, kundi makita ang iyang pagtuo. So, kinang gibugno to ni Abraham. O ang gipangayo sa Diyos, ang pinaka-the best. Muna usahay ang pangayon sa Diyos, ang katong pinaka-the best, o kaya ba na to? Kadugay lang ang paabot. 25 years. Niya karon mingon ang naghatag siya ang Dios. Gibag-o na gani ilang lawas, gibalik sa pagkabatanon. Mga super sign, mga imposibleng mga butang. Para lang matuman to ang saad. Unya pag-abot ninyo siya, ihalad ang bata. O kamo si Abraham, sa parehan na ito mga tao, unsa kayo nauna? Di ba mapakya si Abraham? Dagan pakya si Abraham. Parehan na ito siya nga tao. Kaya ba kaha sa usa ka amahan iyang buhato na? Pero may gipangayo sa Dios. Ug sa tahunon to, makigsunan muning ang pakigbugno na to, dili ni siya gusto. Pero nganong imong matuman? Tungod kay naa dito sa sulod. Munang pag-abot pa niya to, 3 days nakita nila ang Mount Moriah. Ningon na niya yung ulipon paabot mo diri. Kimubalik kami. Nahibalaan na niya nga mamatay ni, pero makaigsan deep inside. Ang katong naa sa sulod ang mo istorya. Muto ang magpursige kay kini di man gini gusto mo ning moabot ang panahon maluya di ni gusto nga mo ani. Pero nganong dili ka maka pag-abot sa bulahaton di ka maka magpuyo nga mag-istambay na lang samtang dili ba to. Nga naman ang naa sa sulod mo nagapursige. Greater is He, tungod kay makaisan dunay dako diha sa sulod nga di nato makita usahay. Ang usay ato makita lang atong kawad o ng atong kalisod. Pero makaisan dunay ginabuhat ang Dios nga di nato makita. Muna ang gimo sa mensahe iyang ipakita, ipailata. To know Him is life. Muna pag-abot dito makaigsunan ni Abraham ningon ang bata. Man, nana ang halaran. Hain man ang halad. Wa po ningon si Abraham, ay kabala ka na kay ikaw ang patsyon. Ikaw ang wala ningon siya. God will provide. Dito na itong panahon na, di na si Abraham to nga kining iya ang naga-istorya kato nang naa siyang kinasuluran. Kidili makaya na makaisod og kinilang nga lawas nato ni. Kidi gyud ni maborn again. Mo ganing isa we commit mistake every day. Mo ganing makaigsunan mo nang dunay kapakyasan mo nang sufficiente ang Dios dunay dugo kay ang gitabon. Para dili ikaw ang iyong makita kundi lang katong halad. Iyan ang buhaton ng tanan. Dili na to si Abraham kundi lang katong naa siyang sunod. Ug gani imong anak kani makusian lang na sa silingan o masagiran lang sa iyang kadula. Ha? Ha? Usay mawala pag gani mo pagka-Christian kay mo laban pag ka. Kana kang imo ng patyo. Kinahanglan mo gawas ang pagtuo ni Abraham, kinahanglan sulayon to. Kung unsa ba ang iyang pagtuo, ang pinaka the best na niya ang gipangayo sa Dios. Pero wala mahimo si Abraham, tungod kay katong naa kaniya, mas labaw pa sa iyang giuna-una. Munang iyang gihimo to, di na to kang Abraham mga kaigsunan. Ang katong natong pagtuo nga naa siyang kinasuluran. Tanawa, matod pa niya sa Genesis chapter 22 verse 11, matod pa atong tanawon. Gamay na lang ha. Genesis chapter 22 verse 11. Genesis 22:11. Misha. Og ang manunod ni Dios mingsingit kanya gikan sa langit. Nga nigon, Abraham, og siya mitubag ani ako. Og nagaingon, dili mo pagbakyawon ang imong kamot, batok sa bata, dili ka magabuhat kaniya bisan unsa og karon na ilako nga ikaw nahadlok sa Dios kay wala ka magdumili sa imong bugtong nga anak kanako. Nga bisag ang pinakabugtong na ang pinaka-the best na niya iyang gipaabot sa dugay panahon, iyang gihatag sa Dios. Dito nato matuman, di nato mahatag ang pinaka-best nato sa atong buhay nga Dios kung dili ang Dios mo trabaho sa atong kaugalingon. Di nato mahimo na. Munang pagdun nato ginapabuhat ang Dios nga atong na-overcome atong salamat Ginoo. Salamat sa iyong pagtuo nga gibutang kanako. Kaysa sinugdan, wag gini mahimo ni atong lawas, perdi na daan.
mo nang gibutangan ta makisud og usa ka bahin nga katong nagdaog. Isa pa makaigsunan. Kamay na lang, kuha na lang, duhan lang ni si Jacob. Si Jacob. Unsang wa pa na tao siya, gipili na siya. Unya sa iya pagpili kaniya, pagkatao na niya, unsa ba iyang kahimtang? Makaigsunan dili maayo ang iyang ug kuan pa si Esau ang mas maayo pero si Jacob di maayo ang iyang pagkinabuhi. Iyang gilimbungan ang iyang igsuon. Pero gipili na siya. Pero sa game ming sibat siya. Pag sibat niya, niabot siya dito kang iyang ugangan nga si Laban. Si Laban ba? Diba? Si Laban. Tingog mo, si Laban ba? Niabot siya dito si Laban. O sige mo po, ang katong iyang gitanom, iya pong giani. Dubli-dubli pa iyang giani. Primero 7, sunod 7 na usap. Primero si Raquel iyang gusto. Gihatag si Leah. 7 na usap katuig pag maksang 14 years. Hangtod dagan pa mga kapila siya gibot. Pero si Jacob, nagpabilin gihapon dito. Nagbuhat lang gihapon siya. Nagserbisyo gihapon. Nga naman ang makisando, dunay gibuhat ang Dios kang Jacob. Munang bisag naa dito si Jacob, iya itong giserbisyon, iya sang giani. Pagkahuman niya og ani, ningon na ang Dios kaniya, uli na. So ang Dios nakikuban kang Jacob. Pag ningon na ang Dios, uli na, balik sa imong gigikanan. Pag uli na niya, ang saan niya pag uli, nga dapat yung igsoon nga si Esau. Nga gusto nga mo patay kaniya. Wala po ningon ang Dios nga, sige lang ako na bahala kang Esau. Wala mingon siya, niya uli lang. Niya si Esau, mo patay gid kaniya. Munang niabot ang punto, ang oras nga hinuktok siya kay iyang gipasuguan, dili gusto og halad si Esau. Gusto niya makita si Jacob. So misamot og kahadlok si Jacob unsa na iyang paggabuhaton. Putong makisunan ming sangpit siya sa Dios. Ningon siya, doon na kay saad ka na ako. Ningon, giingnan niya ang Dios. Nga himuon nimo ang akong kaliwat nga sama sa bituon, sa kalangitan, ug sama sa balas. Asa man naghatag kang Abraham, ngadto kang Isaac, ug ngadto kang Jacob, dito ang 12 ka banay. Unya unsaon niya, makaigsunan nga patyon siya ni Esau. Munang dunay ug ato makita inyo man nahibalan ang istorya pagkagabi ming paabot siya. Nakig-istorya siya sa Dios. Unsa ang gihimo sa Dios samtang naa siya sa walay kapaingnan, hopeless na siya. Muna usay dunay panahon nga himuon nga murag wala tay kapaingnan aron wala tay pag-aadtuan sa iyahan na lang yun. Kay ug doon na pay atong kaadtuan bisag usay makaigsunan, usay makalimot pa tag anhi diri nga naara diri gusto barat. Usay daghan pa tag mga pamaagi nga kini daghan pa mga hulog diri sa kilid. Munang moabot ang punto nga walay mahimo sila hangtod nga siya na lang. Munang wala na mahimo siya ako. Ang iyan lang gunitan ang katong saad sa Dios. Ming abot ang anghel. Ug mato pa sa propeta di lang to anghel, mighty angel to nga ming kanaog dito sa iya. Ug sa gibugno. Una makigsunan unsa kakayahon ni Jacob ang anghel, ang mighty angel. Kaya ba ni Jacob tubog noon? Kana lang ganing madimon pusis tag upat ka tawo mo gunit ipanglabay mga samot na ang mighty angel. Nganong iyang gidaog, nganong iyang gibugno, di na to si Jacob, kundi katong bahin na to siya kinasuluran. Muna ito'y ning hawid dito sa anghel, makaisunang gahom sa Dios o gahom sa Dios, mo'y naghawid na. Nga naman, wala na mahimo si Jacob. Kaya dili makaya ning atong mortal sa espiritual. Putong katong iyang bahin nga nasa iyang sinasuluran, muna ito'y nakigbugno. Musab ka nato karon sa atong mga problema, di nato ni kaya pinaagi sa atong physical, kundi sa bahin sa Dios nga nasa atong kinasuluran. Mo lang ni ang makigbugno nining atong panahon karon. Motong ningon sa atong gibasa, gidaog mo na ang kalibutan. Anak, gidaog mo na sila. Muna gikinahanglan nga gipasabot sa ato sa minsay nga imong masabtan. Musugot kag sa dili. Mudaog ka nining giraha. Atong tan-aw, mga kaigsunan. Sa message nga lang, ato sang binaton gamay ha. Ningon siya,
Sa message nga Hebrews chapter 7. Listen. The Bible said in the Revelation, I'm going to take you from at the first to the last now. Where was Jesus slain? At the Calvary. Where is Jesus slain? At the Calvary? So asa ba siya gihalad? Asa ba siya gipatay? Sa Kalbaryo ba? Yun siya, no sir. Jesus was slain before the foundation of the world. Dito pa siya, makikisunan, wala pang fundamento sa kalibutan. Katong naa sa Calvary, katumanan lang to sa katong naa dito sa iyong una-una. Pero gipatay siya, wala pa, before the foundation of the world. Ngayon siya, and every person was saved according to the Bible. When the lamb was slain in the mind of God, before the foundation of the world, you were included in salvation. So it's God that called you. It's God that chose you. So ang Diyos may nagtawag ka na to, may nagpili ka na to. Christ before the foundation of the world. So ang iyang pagpili ka na to, wala pang panumito sa kalibutan. Naanan ito siya ang unahuna. Matod pa niya, and that's the way with the real Christian. Did you know a real Christian doesn't even sin all imputed him? Ang gisugutan di ang real Christian. Ningon siya, and that's the way with a real Christian. Did you know a real Christian doesn't have even any sin? So ang tinuod nga Kristohano, wala siya sala. At all imputed him. David said, blessed is the man who God will not impute it sin when you're washed in the blood of the Lamb. Not by make-believe, but really the blood of the Lamb. The only thing He can see you in is the way He saw before the foundation of the world. Ang nakita karon sa Dios sa ato katong iyang nakita dito sa wa pa ang fundamento sa kalibutan. Unsa man dito sa wa pa ang fundamento sa kalibutan? Wala kay sala, wala kay nabuhat. Muna ang iyang nakita karon sa matag usa kanato. Nga naman, dunay dugo nga iyang gitabon para dito niya makita ang atong mga kapakyasan. Kaya ang tinuod nga pinili pagbapakyas siya, di siya makatulog nga dili makahinulsol dito sa Dios. Mo bitaw nang kang Abraham, daghang kapakyasan si Abraham. Gilimod niya, di ba, panahon nga gilimod niya, nga di niya asawa. Pero kung saan gimo sa Diyos, asa nakikistorya ang Diyos, kang Abraham ba, dito sa hari, kang Abimelech. Ningon siya kang Abimelech, mura na kang patay karon, Abimelech. Iuli ang asawa sa akong ulipon. Ningon sa Abimelech, dili man ako ang namakak, ang imo mang ulipon. Ningon ba po ang Diyos tinuod? Wala siya giingon. Ningon siya, iuli, o magpanalangin ka kaniya. Wala ito nakita ang anuman, makaigsunan. Si Abraham niya ito para by grace siya. O sa atong panahon, makaigsunan ang New Testament o ang Old Testament o New Testament, niabot sa New Testament, makaigsunan ang dugo, ang halad. Mutong pag-abot, makaigsunan, pagsulat na ni Pablo, ningon ang propeta, ang divine commentary na gisulat na ni Pablo, pagkahuman sa krus, ang sulat ni Pablo dito sa Hebrews, by faith Abraham. By faith, Moses. By faith, Noah. Wala na nasulat ito. Gilimod ko ni... Wala nga naman. Ang dunay dugo nga gitabon. Muna ang dakong pribilehiyo nga gihatag kanato karon mga kaigsunan. Ning atong panahon. Kay ningon siya ang tinuod nga pinili. Wa na ginay kasing-kasing nga mubuhat pa og dautan. Muna ang iyang nakita karon mo nang dunaki kapakyasan usay dunay kaluyahon. Usay makaigsunan mo tong muhumong ang yawa. Tanawa. Dili ka pinili. Mga kaigsunan, inyo na to siya, ulahin na ka, gipili na ko niya before the foundation of the world. Usay yatang ipa-discourage, muna usay maluya ta, pero kung ato masabtan, humana, gidaog na nako ang kalibutan ninyo sa mga anak, gidaog na ninyo ang kalibutan. Nga naman, yan ang trabaho ninyo siya, ningon siya, the only thing He can see you in is the way He saw you before the foundation of the world. When He put your name in the Lamb's book, that's all He can look. When Elijah makita ka tulang. Hebrews chapter 7. Okay, tanaw tayo. When He put you in the Lamb's book, that's all He can look at. Because you are redeemed.
from everything that was ever done. Munang kung dito pa siya gipatay, mato pa niya, makaigsunan, wala pa ang sakit, humana ang kaayuhan. Nga naman, huwa pa man ang fundamento sa kalibutan. Ang kasulbaran humana. Muna ang problema karon ang mga balatian, mula ni karon ang gihimo sa yawa, aron nga maluya ta, apan humana. Wala pa ning sakit, sulbad na. Pero unsay ginahimo sa Dios, ningon siya dunay mga pag-ampo nato nga dili instant aron nga mugawas ang atong patient, ang atong pailob. Kinahanglan nga mupadayon pa ta. Wa kay igsunan kinamuiro pa ka. Kay ningon siya kay diretso niya tubagon unsaon na lang makigsun mapasigar po na to atong kaugalingon. Mo bitong giingnan si Gideon ibani pa ng 10,000 kay basig ingon tungod sa inyong kadaghan nagdaog mo. 300 lang. Di kinahanglan mo daog na. Munang usay, God hiding himself in simplicity. Simple lang kayo. Usay di mo makita nga muna dito ang kasulbaran. Munang makiksun mo nang siya, you're washed in the blood of the Lamb. Therefore, there is no gall in you. There is no unclean habit in you. Muna ang tinuod nga Kristohanon. Because that the blood of the Lamb has did this and God cannot impute sin to you after you got sin offering, laying, waiting for you. Tiyaw mo na, grabe nga pribileyo ang gihatag ka nato sa atong nga Dios. Muna gigila atong masayra kining problema nato. Dunay panahon. Dunay panahon ang Dios para sa tanang butang. Pero sa kadaghan ba niyong problema, nalisuan mo ang pagmunaw na. Nganong naapa mo karon? Nganong nakibugno pa mo karon? Dili na atuwa kundi katong naa na sa atong sulod. Nganining kabuntagon na ata karon kanunay tang magapadayon Dios sa atong mga problema. Muna nga makisa usay di nato makita. Usay tabunan ta. Muna usay murag nakabox ka nga. Murag na kay makita. Mo bitaw ang atong piso iyang tusikon tong iyang shell hangtod nga makagawa siya. Muna yung mensahe nga gipadala niya aron mahibal-an nato. Nga dili lang ingani ang atong ang pagabuhaton sa atong buhi nga Dios. Kang Miss Sister Hattie Wright. Kang Sister Hattie Wright. Kang Sister Hattie Wright ba itong gusto? Nga mo ito yung pangayoon? Kung dili ang katong naa na siya sulod. Kaya ang gusto sa atong lawas, kwarta, material, pero ang katong dito sa sulod, kanang tanan, idugang rana. Sayon lang na sa atubangan sa Dios, ang pinakadakong butang ang gipangayo, ang spiritual. Mabito itong sa panahon nga si Elias o si Eliseo, ningon siya, pangayo na, kung sa iyong pangayoon. Kaya ihatag kanino. Ningon siya, ang double portion, ningon siya, ang imong ipangayo sa kabugat ng butang. So sa ito pa ang material, sayo lang na sa Diyos. Pero usay mo na kanon itong iyang umo sa Diyos. Usay din nato yung pong Ginoo. Padaygi ko sa iyong pulong. Ginoo, padaygi. Kaya kung padayga nato, makaingon tanga kinitanan. Doon ay panahon nga mulurang yun eh. Manong usay pag-ampo nato, puro lang atong pamilya, puro lang atong anak. Di na ganyan takaampo sa atong pastor. Di takaampo sa atong mga deacons. Ginoo, panalangi akong anak. Ini, pati sa pag-ampo, dalo. Muna yung Ginoo, panalangi ang mong kongregasyon. Panalangin ni among mga deacons, among pastor, among mga project sa simbahan, Ginoo. Dahil pagkahuman imuhan na po, Ginoo. Pag makita ni mo gipanalangin ang uban, ay salamat Ginoo, gipanalangin na mo ako igsuon. Ay pag kainggit, panalangin na. Wala pa mo po eh. Pasalamati ang Diyos Ginoo. Gitubagi din mo akong pag-ampo, gipanalangin na mo ako mga kaigsuonan. Pagkahuman may po, Ginoo, ako na po ha. Okay, saan naman gusto sa Diyos ng maghangyo ta kanunay kanila. Muna, nining atong panahon, naasa tuwa, makaigsunan. Ningon siya, di na ako basahon, nagibubo na. Ang naakang Kristo, ang nasa man gibubo ang Kristo, pag ang naakang Kristo gibubo, naanakaroon sa tuwa in portion sa matag usa. Doon na lang panahon, doon na power nga na, kinahanglan gamito na sa insaktong panahon. Ayaw kabalaka, unsa man na imo gibugno karon mga young people, mga ubang pa nato mga kaigsunan. Atong balik ta sa atong gibasa sa atong na verse para mo tapos ako makaigsunan. Para makaboylo ang atong muraglain nagtinanawan ako ba. Po man kasabot ni. Okay, ano siya? 1 John 4:4. 1 John 4:4. Mga anak, kamo iya sa Dios. Ihata sa Dios. Iyan natang gipili wa pa kalibutan. Ningon siya,
inyo nang gidaog. Og sila inyo nang gidaog. Kay siya nga anaa kaninyo, labaw pa kay kaniya nga ania sa kalibutan. Na anak kanapit. Kung anay mo labaw pa, problema, tanan makaigsunan. Doon may panahon nga maluya ta, o pa naapod siya nga makaigsunan. Bumito tong, di ba, nakabisita ko katong si Gideon, naluya na sila. Kurot na ang ilang pagkaon. Wala na sila mahimo. Pero unsay gimo, ming abot ang anghel. Adili ang anghel. Ang mensahero na, ang malag na. Gi-rebuke sila. Pag human og rebuke, ming abot ang anghel. Unsay ingon sa anghel? Maisog ka nga tao. Muna ang gibuhat makigsunan, gipadala niya ang propeta. Unsay gimo sa propeta, giablihan ang mga tinago, gi-rebuke atong kapanahonan. Pero pag human sa propeta, ming abot ang Espiritu Santo dito sa lima kagasa. Ug unsang gimo sa Espiritu Santo, makigsun iyang gitawag nga atong ginasuluran. Siya ang tawag. Ang atong propeta gigamit o gani sa kaabot sa Pilipinas, pero ang atong buhi nga Dios, greater is He. Amen. Greater than Solomon is here. Ang ning abot, labaw pa kang Solomon, labaw pa kang Brother Branham mo, abot sa atong panahon. Motong gitawag, makisan, direct, makisan, pagtawag sa kilan mo, niyang gibuhat, giingnan si Gideon, maisugod ka nga tao. Si Jehovah nagauban kanimo. Wala na to makita ang Diyos sa kiguban, loyo nga naata sa problema, naa siya. Si Jose, nakita niya mga igsoon, gusto nung sa siya mugakos, pero di pa panahon nga yung gakson, iyan lang gihilak. Di ba ning tago siya dito, pagkakita niya sa mga igsoon nga naana, ang niya mga igsoon, nakailas siya, pero si nakailas siya. Mutong pagkakita niya, naayang mga igsoon, makaigsoon sa iyang kamingaw. Wa niya na hinumduman, nga gibaligya siya mo, niyang hinungdan, kaya mga igsoon una, gini, huwag maayo ba. Kundi ang iyang nakita, gusto niya gakson sa iyang kamingaw. Pero ang siyang gimo, di pa panahon, mutong tago siya dito sa kwarto, hilak siya. Pag kuman hilap po siya para di mahalata. Pag kuman nagpaisog siya, mga tik-tik mo. Mausap ang Diyos, yan ang nakita. Nga nagkaluya na ka na murag gidatugan na ka. Pero makisan iyang giagad ang iyang panahon, dili ang atong panahon, kaya kita madalion ka ita. So makisan hinaot, nga atong makita, nga dunay bahin sa Dios nasa atong kinasugan. Ang Dios magapanalangin ka na atong panahon. Amen. Amen. Magapanindog ta, mga kaigsunan. At itong awit itong awit sa itong igsoon si Brother Sisa. Amen. Pag-uha. Kani usahay ang atong pugno, ang atong usay, ang atong kaugaling, ang atong pride, ang atong garbo. Manong usahay, dili makapamuhat ang atong buhi nga Dios. Amen. Kasing-kasing ko ayuha sa kasakit nga gibati ko kuha ang mga pagdumo pulihi sa paghigugma sa kanimo. Sa chorus ta. Amen. Pag-uhagin mo nasama kanimo ang kasing-kasing ko himaya mo Kristo ulan na kanamo musila kahon Diyos kalunan sa kinabuhi. Amen. Amen. Magampo ta. Amen. Labing gamhanan ng mga Dios. Amo ikaw ang ginapasalamatan ng orasa karon. Lord, nagapasalamat kami. Usahay among makita Ginoo ang among pagkagamay, ang among pagkasimple. Apan Lord, pinaagi sa mong mensahe nga gipadala sa mong mga adlaw. Imong gipakita nga naa ang mas dako nga naa sa among kinasuluran. Nga usahay
makatutok mi sa uban, usay makatutok mi sa murag among tan-aw nga mo to mo sulbad apan Lord ana ikaw nga magsusulbad sa among kinasuluran. Lord among pag-ampo Ginoo dumagi pa ang among pailog. Dumagi pa Ginoo nga makapaabot kami sa imong insaktong saan. Og labaw sa tanan Ginoo lig-una kami kanunay. Lord salamat sa mga pinadayag, salamat Ginoo sa imong pagpaila sa matag usa ka namo. Munang hinungdan Lord nganong nakalahutay kami, naka-overcome kami. Kung kaya ang tanan imo nang gidaog. Ginoo dalaygon ikaw pa magapanalangin, Ginoo bisan pa sa kini nga iglesia kanunay, wa ko masayod sa ilang mga pakigbugno. Apan Ginoo, nagtuo ako nga Lord samtang anaa sila sa pakigbugno, ana ikaw kanunay nagauban kanila. Daghang pang mga kalag nang hinahanglan Ginoo ni iglesia. Ikaw pa magapanalangin Lord og bisan pa Ginoo sa among igsoon Pastor Thomas nga maga sunod usab ikaw sa magagamit kaniya nga mahimong panalangin kanamo tanan. Dalagon ikaw, salamat sa pangalan sa Banginoong Kristo maluwas. Amen. Amen. Praise the Lord. Ibalik sa